tayo po bilang Pilipino, naniniwala tayo, we Filipinos survive earthquakes, typhoons, floods, volcanic eruption. Through God's grace, we will survive COVID-19. Okay, yan po ang inaasahan natin na mangyayari. At take note, no, sa biyaya ng Diyos. At dahil nandiyan ang biyaya ng Diyos, napakaganda ng sinabi ng ating presidente. Nung pong nag-speech ang ating presidente, nung dumating itong pandemic na ito, sabi niya gano'n, I solemnly ask the public to pray to Almighty God, who has the power to defeat any enemy, visible or invisible. Pray for all the doctors and health professionals. Pray for your government. Pray for your country. Dito makikita natin na ang pag-asa para labanan itong virus na ito ay walang iba kundi yung tulong ng makapangyarihan sa lahat. At isang paraan para maranasan natin ang kilos ng Panginoon, importante ang pananalangin. At ganun po ang ina-acknowledge ng ating presidente. Pero sino nga bang dapat manalangin? Kaninong panalangin ba ang pinakikinggan ng Diyos? Napakaganda po na malaman natin yung mga bagay na yan. Kaya nga po, sa pag-aaral po natin ngayon, importante ang pagiging makadiyos. Godliness among the ungodly in calamity. At ito nga pong pag-aaral natin ay nasa chapter 27, verses 27 to 44. At ito po yung pagpapatuloy ng paglalakbay ni Apostol Pablo papunta ng Roma. Remember, yung pinag-aralan po natin last time, si Apostle Paul po ay kinumisyon ng Diyos upang magpalaganap ng mabuting balita. At siya ay nais dalhin ng Panginoon sa Roma upang doon ang ebanghelyo ay mapalaganap. At sa pagkakataong ito, makatapos ang halos 2 taon mahigit na pagkabilanggo, nakalaya si Apostol Pablo dun sa kulungan, at ngayon siya ay sumakay sa isang barko. At dito sa barko nito, sa paglalakbay nila, sila ay nakaranas ng hagupit ng matinding bagyo, kalamidad. At sa pagkakataong ito, halos hindi na nila alam kung saan patungo yung sinasakyan nila dahil sa tindi ng bagyo na kanilang nakasagupa. Paano nanindigan si Apostol Pablo sa kabila na ang mga tao sa paligid ay hindi mananampalataya? So kaya po, narito po yung title, Godliness among the ungodly in calamity. Sa pag-aaral po natin last time, nakita natin na si Apostol Pablo, ipinahayag niya sa mga tao na ang Diyos ay ililigtas ang lahat ng kasama niya dun sa barko. Nakarinig sila ng salita ng Panginoon. Ngayon, ano ang tugon ng mga taong ito dun sa salita ng Diyos na napakinggan nila? Yun po ang pag-aaralan natin. Bago po tayo magpatuloy, humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon. Naniniwala po kami na ang paglalakbay sa buhay na ito, nangangailangan na kami ng gabay mo. Nangangailangan kami ng pagkalinga mo, lalo na sa mga panahon ng mga pandemic na katulad nito. Sa panahon na hindi namin alam kung ano ang magaganap sa mga susunod na panahon. Ngunit salamat, Panginoon, dahil may mga salita ka na pwede namin panghawakan sapagkat ito ay totoo. Mga salita mo na
nagpapahayag sa amin at nagpapakilala kung sino ka at kung paano mo nais namin harapin ang buhay na ito. Nawa, Panginoon, gamitin mo ang pag-aaral namin ngayon upang magbigay liwanag sa bawat nakikinig sa mga katotohanan na pinaplano mo at nilalayon mo na may kinalaman sa walang hanggan. Samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral namin. At inihiling ko po na ang pangalan mo ay tunay na mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian. Ito po ang aming samo at dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Dito po sa talata ay makikita po natin yung tatlong pangyayari. Una, nagkaroon ng anomaly. This is a desperate action ng mga kasama ni Pablo. Yan po ay nasa verse 27 to 32. And then, anxiety, verses 33 to 38. This is a dreadful situation. Nakakatakot. Life and death yung situation. Kaya, anxiety. And then, ang pangatlo, there was an emergency. Verses 39 to 44. At dito makikita natin yung deadly reaction. Muntik magkaroon ng massive na pagpatay. Ganyan po ang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari ito, makikita natin yung galaw ng Diyos. Yung kilos ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon tutok din niya yung kanyang plano at layunin. Yung ipinangako niya dito sa mga taong ito, tunay na mangyayari sa kabila ng mga nagaganap sa kanila. So, pumunta tayo dito sa pagpapaliwanag dun sa ating pinakatalata. So, anomaly. Bakit ba nagkaroon ng anomaly? So, ito po yung situation nila. Sa verses 27 hanggang verse 29, yung unang talata. Alalahanin po natin na sila ay nandun sa lugar ng Crete, isang isla po yan. Napadpad sila ng hindi sinasadya sa lugar na yan dahil sa matinding bagyo. At ang gusto nila, makapunta sila ng Roma. Yun po ang gusto nilang puntahan. Pero sa takbo ng mga pangyayari, sa lakas ng bagyo, lumihis ang kanilang landas sa kanilang paglalakbay. Yan po yung pinag-aralan natin last time. At dito po sa verse 27, sinasabi sa atin, this is the 14th night ng kanilang paglalakbay. Parang quarantine period. 14th days ang quarantine. Ito, 14th night na sila yung naglalakbay. And then, being driven across the Adriatic Sea. So, napakalawak na karagatan. Wala silang natatanaw na lupain ng mga pagkakataon na yan. At ito pong paglalakbay nila sa mga oras na to, hating gabi, about midnight. At ito pong mga sailors na kasama nila, ito po yung mga experts sa karagatan. They suspect that they were nearing land. Siyempre, mga expert ito. Siguro sa ihip ng hangin, nararamdaman nila may lupa na mapupuntahan sila, madadauman. Kaya ano ginawa nila? So they took a sounding. Yun pong may instrumento sila na panukat kung gaano na kalalim yung dagat yung sa kinalalagyan nila. So naghulog sila ng panukat nila. Yung una, nasa around 120 feet. And then, naghulog ulit sila, naging around 90 feet. So, sa mga pagkakataong yun, natatakot sila. Baka magkakaroon ng sumadsad yung barko. At ito pong kinatatakot nila is a possible shipwreck. Ang Titanic po, pinakamalaking barko, sabi nila,
Hindi daw po ito masisira, pero nung tumama sa iceberg, nagkaroon ng shipwreck, nawasak po. At ganun po yung sitwasyon nitong mga taong to, at natatakot, nag-alala sila, baka magkaroon ng shipwreck. So anong ginawa nila? Sa verse 29 to 30, ito po yung kanilang reaction. Sabing ganun, they let down the anchor. So basically, gagawin mo yung practical na bagay. They let down the anchor. And then isa pa pong ginawa nila, they pray. Pray for the day to come. So, maski ungodly itong mga taong ito, sa oras ng panganib, sa oras na wala silang magagawa, they pray. Kaya lang tanong, kanino sila nagpe-pray? So, syempre, ang tatawagan nila, yung kilala nilang Diyos. At dahil hindi naman nila kilala si Yahweh, they pray to their idols. At ito po yung sinabi sa Psalms 115, verses 2 to 9. Ito daw pong mga hindi kumikilala kay Yahweh. Tinatanong yung mga Israelita, where is their God? Ang sagot ng mga Israelita, our God is in the heavens. He does all He pleases. So, buhay na Diyos ang meron ng mga Israelita. At sa pagpapatuloy nitong aklat ng mga awit, dinescribe sino yung idols nitong mga hindi kumikilala kay Yahweh. Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouth but do not speak, eyes but do not see. They have ears but do not hear, noses but do not smell. They have hands but do not feel, feet but do not walk, and they do not make a sound in their throat. At sabi pa po, those who make them become like them, mga patay. So do all who trust in them. So, kaya po, ito po ang hindi maganda sa relihiyon na ginawa ng tao. Dahil ito'y patay, nawawala ng gana ang maraming mga tao sa mga relihiyon. At ang Kristyanismo, minsan, ibinibilang nila doon sa mga patay na pananampalataya. Kaya marami, ang akala nila, ang Kristyanismo, isang parang mga social club, parang mga, pero hindi ko ganun ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo po ay may pagtawag sa buhay na Diyos. Yung Diyos na nagpakilala sa mga Israelita, ito po yung katulad, o ito po yung hindi po katulad, kundi ito yung Diyos na tinatawagan ng Kristyanismo. Kaya sabing gano'n ng mga Israelita, O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. So, mayroong buhay na Diyos. Pero yung mga pagans na tinatawagan nila, those are idols. Ngayon, meron namang nananalangin at hindi pa rin tumatanggap ng kanilang mga pananalangin. So, yung nire-request nila. Bagamat si Yahweh ang kinakausap nila, tinatawag nila, hindi pa rin sila tumatanggap ng sagot sa panalangin nila. Anong dahilan? Si James, sa Santiago po, sa chapter 1, sabing gano'n, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa kaunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. So, very active ang Diyos kapag nananalangin ang mga mananampalataya. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Huwag mag-alinlangan. Yun po yung requisite. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Ano mangyayari? Sabi sa verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ito pong pananalita ni James, yung prayer, importante na alam natin kung ano yung nais ng Panginoon. Importante po yun. Kaya nga po nung nagturo ang Panginoon ng prayer, di po ba, thy kingdom come, thy will, kaninong will? Di po ba? Thy will
be done on earth as it is in heaven. So, importante na sa pananalangin, hindi pa bago-bago isip natin, kundi pag nanalangin tayo, alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yung prayer ng ungodly, ano po bang itsura niya? Sabi sa James chapter 4, again, Santiago po ito, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap. Pwede pala yun. Humingi ka tapos di ka tatanggap. Sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang hugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. So yun ang dahilan. Humihingi pero pansarili lang pala. So again, hindi nila inaalam kung ano yung kalooban ng Diyos. Sa Isaiah 59, sabi pong gano'n, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya tingit, ang daing mo ay diringgin niya. Yan po si Yahweh. Ngunit, ang salak mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. So sa pagkakataong ito, pwede palang nananalangin ka at hindi ka tumatanggap. Sabi ni Isaiah, dahil sa marahil namumuhay ka sa kasalanan, hindi nalulugod ang Panginoon. So this is the prayer of the ungodly. Sabi nga po ni C.H. Spurgeon, the same God that ordains to give us certain blessings has also ordained that we shall pray for it. We do not expect to change the will of God. Take note. But we believe our prayer to be a part of His will. So, importante na yung prayer natin. Malinaw sa atin yung kalooban ng Diyos. Kasi nga po, ang panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos, sabi ni John Piper, God intends to use human prayers to accomplish His most ultimate and universal purposes. Ganyan po. Kaya ang pananalangin natin, hindi nababaliwala yan eh. Pag ang panalangin natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, then expect. There are times miracle can happen. Beyond the human ability can happen. Kasi you are praying in accordance to the will of God. Pero itong mga ungodly, hindi ganun ang panalangin nila. Dahil na idol ang pinapanalanginan nila, definitely, walang sagot. Kaya tingnan nyo po, ang ikalawang hakbang, itong mga sailors, marahil kasama silang nag-pray, pero tingnan nyo yung ginawa ng mga sailors. And as the sailors were seeking to escape from the ship, so take note, nagpaplano silang tumakas, and had lowered the ships both into the sea under pretense of laying out anchors from the boat. Kita nyo po ito, nililin lang nila yung mga kasama nila sa barko. Kunyari, yung anchor ang ibinababa, yung pala, yung bangka, nasasakyan nila, palayo, paalis. So, tatakas. So, escape lang. This is a desperate action kasi sabi po ng mga scholars, pag tumakas ka, ganong midnight, malakas ang hangin, suicidal po yun. Pero ganun pa nga, itong mga sailor na to, nagbabaka sakaling makatakas. Ito po ay self-preservation at the expense of others. Take note, itong mga sailor na to, nakarinig naman sila ng salita ng Diyos. Kaya lang, anong klaseng puso meron sila? Matutulad po natin yan dun sa puso sa pathway, Matthew 13 verse 19. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa pag-ahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So, nakarinig pero hindi niya iyon inunawa. Hindi pa lang gano'n. Nakakapakinig ka, pero dahil hindi mo inuunawa, ano nangyayari? Dumadating yung masama, ang tinutukoy dyan, si Satan. Ano ginagawa ni Satan? Yung mensahe na nailagay sa isip, kinukuha. Pwede pala yun. Kaya pala hindi nakapagtataka, maraming nakakapakinig ng pangangawal ng Word of God. Pero pagkatapos ng pangangawal, parang walang nawin. Ganito po yung kalagayan ng mga taong ito, and they can be considered having a foolish heart.
Pero ano pong ginawa ni Apostol Pablo? Ito po yung godly action. He informed the people in authority. Sinumbong niya, ipinaalam niya. No, sinabi niya dun sa centurion, sinabi niya sa mga sundalo, tatakas po yung mga nagpapatakbo ng balkon na to. Importante po ang pagbibigay ng respeto sa mga tao na nasa authority. No? Sa Romans 13, yun po ang makikita natin na ang bawat authority, kailangan tayo ay magpasakop sapagkat sila ay mula sa Diyos. Sila ay itinalaga ng Diyos. Kaya nga po yung lumalaban dito sa authority, ang kinakalaban nila ay yung itinalaga ng Diyos. At itong pag kinalaban mo yung people in authority, sila'y pwedeng tumanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Kaya nga kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. So dito makikita natin si Apostle Paul. Nakikipag-cooperate siya sa authority. Kaya ano naging resulta? Hindi natuloy yung pagtakas and yung bangka nila, it was sacrificed. Pinutol, so it was let go. So nawalan pa, nabawasan pa yung bangka nila. Meron pong isang pangyayari sa panahon natin, no? A patient life. And then ano resulta? A doctor died. Nakakatakot po eh. Ilagay natin sa sarili nating kamay ang mga pagdidesisyon sa mga panahon ito. Importante na yung itinalaga ng Panginoon na pamahalaan, pagkatiwalaan natin sila. Kung yung ipinagagawa naman nila ay tingin natin hindi kumukontra sa plano at layunin ng Panginoon, sumunod po tayo. Sila po yung itinalaga ng Diyos. At yung mga health workers, may mga pinapatupad din silang mga guidelines para mapabuti tayong lahat. Importante po yun. Pero may mga tao na ganito yung ginawa. Kaya may mga tao na napahamak. So let us cooperate sa authority. Importante po yun. Yun po ay isang godly move. Ang pangalawang bahagi po ay anxiety. So dito sa anxiety, ano ang situation? Sabi sa verse 33, as the day was about to dawn, magliliwanag na, Paul urged them all to take some food, saying, today is the 14th day that you have continued in suspense and without food, having taken nothing. Yan pong sitwasyon na yan, nasa isang desperate situation sila. 14 days, kita niyo yung tension, kita niyo yung takot. Ramdam nila na may panganib na pwedeng dumating. At kaya po dito, hindi sila kumakain. Anong resulta? Nagkaroon sila ng nagugutom sila. Halos wala silang lakas sa mga pagkakataong iyon. So take note, itong mga taong to, nakatanggap din sila ng mensahe ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, ang pangako, lahat sila maliligtas. Walang mamamatay sa kanila. Pero ganun pa man, bagamat narinig na nila yung mensahe na yun, still, ganito sila nag-aalala. Ang puso po nila ay tulad dun sa rocky soil. Ano ba yung rocky soil? Sa Mark 4:16 sabi, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Take note, nalulugod sila. Marahil nung narinig nila yung word of God, praise the Lord, ang ganda. Nalulugod sila. Subalit, ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso. Kaya't hindi sila nanatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig, dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumuko. So, take note, bagamat nakapakinig sila,
malugod na tumanggap sa mensahe ng Diyos, hindi na natili. Hindi nila iningatan yung salita ng Panginoon. Parang binaliwala nila. Kaya nung pagdating ng pag-uusig, ano nangyari? Mabilis silang sumuko. Ito, nagpapakagutom sila. Dahil sa takot, dahil sa pangamba. Anong kung dumating itong virus na to? Ano na yung paano ka mag-react? Baka sobrang pag-alala mo, ayaw mo na lumabas ng bahay, andyang nagugutom ka na, andyang hindi ka na kumikilos, iyak ka na lang ng iyak. Pero ano ba yung mensahe ng salita ng Diyos? Ano ba yung plano ng Panginoon? Importante maunawaan natin to. Importante maalala natin. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, maging yung virus nasa kamay ng Diyos. Naalala mo pa ba yun? Ang pag-uusig po ay dumadating dahil sa mensahe ng Diyos. Yung salita ng Diyos na pinakikinggan natin, darating yung oras, susubukan niya. Susubukin kung totoo yung paghawak mo sa salita ng Diyos. Ganun po ang epekto ng pakikinig ng salita ng Panginoon. It will be tested. Pero yung testing na yan, para yan sa ikabubuti natin, para yung salita ng Diyos talagang tumanim, lumalim sa atin, yung pagkatao natin, magkaroon ng pagbabago, maranasan natin yung kagandahan ng buhay. Kaya po may mga pagsubok. Kaya nga, seryosohin na natin ang pakikinig sa salita ng Diyos. Seryosohin natin ang pag-unawa sa salita ng Panginoon. Nang sa ganon, hindi tayo madali susuko. So kapag madaling sumuko, ibig sabihin this is a shallow heart. Si Pablo, anong ginawa? Ang godly action. As the day was about to dawn, Paul urged them all to take some food. Therefore, I urge you to take some food. Inulit-ulit pa yan. And then sinabi niya, not one of you will lose a single hair from his head. Ito pong pananalitang ito ay nagsasabi na iingatan sila. Yung grabe, yung protection na ibibigay ng Diyos sa kanila. Sa panahon ito, kung makakarinig ka ng mensahe na sabi, no COVID-19 shall come near you. At mayroong talata, no? You will not fear the terror of the night. No, sa Psalm 91 po ito. Nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Kung marinig mo yung pangako na yan, na hindi lalapit ang virus sa'yo, hindi po ba ibang klase malahi lang sa'yo? Ganun po yung dating ng mensahe sa kanila. Not a hair will perish sa kanila. Kaya nga po dito, ano pong ginagawa ni Paul? Si Paul ay nagbibigay ng encouragement. So isang godly action po yan. Sa 1 Thessalonians 5:14, anong sabi? Mga kapatid, ipinakikiusap din namin sa inyo, pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. So, meron po tayong responsibilidad. Kung may nakikita tayong tamad, anong gagawin? Pagsabihan. Kung may nakikita tayong nanghihina yung loob, ito, pasiglahin natin. Tulad ng mga kasama ni Paul. Marahil, ganun ang kalagayan. Mahihina, kaya pinasisigla niya. Yung mahihina, kalingain. Pero habang ginagawa po yan, this must be done patiently. Pero magbubunga po yun. Kaya huwag tayo manghinawa. And then, sa tuloy pa po natin yung talata, verse 35, and when he had said these things, he took bread, and giving thanks to God in the presence of all. Dito po sa Psalms 105, makikita natin dito yung psalmist na bibigay siya ng papuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. So kita natin dito na sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa Panginoon,
nandun na iniisip po, ano ba yung mga kayang gawin ng Panginoon? At marahil ganito yung ginagawa ni Pablo. Pinaalam niya doon sa mga kasama niya, ano yung mga ginagawa ng Panginoon. Sabihin ninyo ang lahat niyang kahanga-hangang mga gawa. So yung pasasalamat ni Pablo ay may kalakip ito ng pagpapaalala sa mga ginagawa ng Diyos, sa buhay na Diyos. Ano bang ginagawa nitong buhay na Diyos? And then sumunod, he broke it and began to eat. Ito po, medyo napakaganda po ng paalala sa atin. Sa mga talatang ito ay si Lucas po na nagsulat nitong Book of Acts. Yung mga salitang ginamit niya ay mayroong pagtanaw sa huling hapunan ng Panginoon. Sabi sa Luke 22 verse 19, and he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. So, take note, in the midst ng calamity na yon, in the midst of anxiety, andito si Apostle Paul, nagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Inaalala niya yung ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa krus ng Kalbaryo. At ito po, yung kalagayan nila, imposibleng maligtas sila eh. Pero, iniingatan sila ng Panginoon. At yun, ang pinangahawakan ni Apostle Paul. Kaya nga po, anong result? Encouragement. Yung mga mananampalataya dun sa lugar na yun, they were fully encouraged. At yan po yung hamon ni John MacArthur sa atin. This is a time, I think, for all of us who are believers to rise above the fray and the panic. This is a time for all of us as believers to demonstrate our trust in the Lord. So, mga kapatid, it is high time. Pakita natin ang Diyos natin buhay. Huwag tayong manlumo. Bagkus, palakasin natin ang loob ng mga tao sa paligid. Let us go to the third point. No? Emergency. Ba't nagkaroon ng emergency? Ito po yung situation. Sa verse 39, now when it was day, they did not recognize the land, but they noticed a bay with a beach. No? So yung mga sailor, hindi nila kilala yung saan lugar ba to. Pero nakita nila may lupa. So anong reaction? Itong mga sailors na to, they do their best para may salba yung barko. So verse 39, on which they planned, if possible, to run the ship ashore. No? May tabi yung barko ng maayos dun sa pampang. So they cast off the anchors and left them in the sea. Pero ano nangyari? Sabi sa verse 41, shipwreck. Nasisira yung barko at pwedeng ikamatay nila. But striking a reef, they ran the vessel aground. So, mapanganib po yung sitwasyon na yun. Unti-unting nasisira yung bangka na sinasakyan nila. Ang Kristyanismo po, hindi po natin yan makakamtan sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Ang pagiging tunay na Kristiyano po ay makakamtan lang natin, mararanasan lang natin sa biyaya ng Panginoon. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, your being a Christian is entirely the result of God's Word. He came to you when you are dead. He quickened you and put life into you. Not your decision, but God's determination. Not you decided to follow Christ. That comes in, but that is later. Ganito po naintindihan ni Martin Lloyd-Jones. I mean, yung kaligtasan. Dahil na po ang isang hindi mananampalataya, patay. So kung patay, paano magdidesisyon? Anong ginagawa ng Diyos para iligtas yung taong patay? Binibigyan niya muna ng buhay. Kaya dahil binigyan tayo ng buhay,
natuto tayong sumampalataya, manalig sa Diyos. At sabi ni R.C. Sproul, God Himself supplies the necessary condition to come to Jesus. That's why it is sola gratia, by grace alone, that we are saved. Kaya nga po ang kaligtasan, hindi work of man, but work of God. So yung mga sailor, they try their best para iligtas yung sarili nila, pero to no avail. Yung mga soldiers, anong ginawa? Itong mga sundalo, the soldiers plan to kill the prisoners, lest any should swim away and escape. Ang mga sundalo pong ito, may mahigpit na bilin sa kanila. Yung isang prisoner na makatakas, take note mga prisoner itong mga bilang ko. Pag ang isang prisoner makatakas, it will cost a life of a soldier. Kaya nag-iisip yung mga sundalo, nako, baka makatakas pa yung mga prisoner. Anong solusyon ng mga sundalo? Patayin na natin sila. Pero ano nangyari? Hindi po natuloy yun. So itong murderous plan, this is a self-protection in exchange of others' lives. Itong mga soldier na to, bakit nag-isip sila na kitilin ang buhay ng mga taong nandito? Anong klaseng puso meron sila? Nakarinig din sila ng Word of God. Pero anong klaseng puso meron sila? Ito po yung description sa Luke chapter 8 verse 14. Ang mga nahasik naman sa may matinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng mga pagkahumaling sa kayamanan at sa kalayawan. Dahil dito, hindi nahinog ang kanilang mga bunga. So, ganun yung mga soldiers. Nakarinig sila ng assurance, maliligtas lahat, mabubuhay lahat. Yun po yung mensahe ng Panginoon, pero hindi nila mapanghawakan. Natatakot sila. Baka may makatakas, so patayin na natin sila. Anong klaseng puso? Worldly heart. Iniisip nila yung sarili nilang kapakanan. Iniisip nila na manatili ako sa posisyon bilang sundalo, baka may makatakas. Kailangan sumweldo ako, kaya ito takot. Worldly heart. Kung ikaw Kristiyano at naakit ka sa mga makamundong gawain, ito yung sabi ni Charles Spurgeon, if you profess to be a Christian, yet find full satisfaction in worldly pleasures and pursuits, your profession is false. Palatandaan po yan na wala sa Panginoon ang isang taong nahuhumaling sa mga kamunduhan. Kaya delikado yan. Pero hindi pa ito huli para tumalikod sa Panginoon. Lumapit lang po tayo sa Panginoon. Kung ganyan man ang kalagayan mo, nahuhumaling ka sa kamunduhan, hindi pa huli ang pagkakataon. Marahil kaya mo naririnig ang mensahe ito. Dahil pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Hindi tama ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Ayusin mo to. Lumapit ka sa Kanya. Tinatawag ka niya. Kaya, lumapit ka sa Kanya. At ang Panginoon, hihilumin niya ang iyong kalooban. Aayusin ka niya. Kung ikaw ay lalapit at magpapakumbaba sa Kanya. Talikuran mo na yung makamundong gawain. Dahil hindi gawain niya ng tunay na Kristiyano. Kung magpapatuloy ka sa ganyang gawain, nilalagay mo lang sa kapahamakan ang buhay mo. Ito po yung godly action. The centurion wishing to save Paul. Kita po natin dito. Si Apostle Paul, wala siyang magawa. Papatayin sila. Wala siyang magawa. Pero ang Diyos may magagawa. Ito, pinakilos ng Diyos yung pinakapinuno ng mga sundalo, itong centurion. Kayang gawin niya ng Panginoon. Sabi sa Proverbs 21 verse 1, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon, na parang batis ng tubig, ibinabaling niya ito saan man niya ibig. God is in control. Sa Romans 13 verse 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabubuting gawa, kundi sa masasama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula
sa Kanya. Ganyan ginawa ni Apostle Paul. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. So, ganun ang nangyari kay Apostle Paul. Naging maayos ang kanyang kalagayan dahil pinotektahan siya ng Diyos, ginamit itong tao na nasa autoridad. So, anong result? Nabuhay lahat ng mga prisoners. All were brought safely to the land. Take note, all. No, ito'y fulfillment ng prophecy. Naalala niyo po sa verses 24 to 25, yan po yung pangako. God has granted you all those who sail with you. Yun po yung safety. Tandaan po natin, sa takbo ng mga pangyayari, sa buhay po natin, maski sa pandemya na ito, God is in control. Kaya nga po sabi nung isang mangangaral si J.C. Ryle, if sickness in a wicked world can help to make men think of God and their souls, then sickness confers benefit to mankind. Nawahil itong pandemya, pinapahintulot ni Lord para maisip natin ang Diyos, para lumapit tayo sa Kanya. Nawa, itong mga pangyayari sa buhay natin ngayon, maging daan para mas hanapin natin ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Nawa yung pangyayari na to sa buhay natin ngayon, huwag masayang. Nilayo nito ng Panginoon upang lumapit tayo sa Kanya. Kung ikaw kapatid, bilang mananampalataya, paano ka nagpapagamit sa Panginoon? Si Apostle Paul po, kita natin kung paano siya ginamit ng ating Panginoon. Yung mga ungodly, hindi may aalis sa kanila. Yung paggawa ng mga anomaly. Ito po, summarize lang natin, they let down the anchor, nag-pray sila, pero bandang muli, tumakas. Nag-isip tumakas. Anong klaseng puso meron sila? A foolish heart in response to the Word of God. Ano nangyari? They lose a boat. And then, in times of anxiety, anong ginawa ng mga ungodly? Hindi na sila makakain sa sobrang takot. Anong klaseng heart meron sila? Shallow in response to the Word of God. And then, anong resulta nun? Pinahirapan lang nila yung sarili nila, ginutom nila yung sarili nila. In times of emergency, paano mag-respond itong mga ungodly? Ginagawa naman nila yung best to their ability. Kaya lang dahil hindi kumukonsulta kay Lord, shipwreck. And then, itong iba pa, minsan, talagang nagpaplano ng masama sa kapwa. At ito, yung mga sundalo, they plan to execute yung mga prisoners. Anong klaseng heart meron sila? Nauhumaling pa sa kamunduhan Anong result ng mga ginawa nila? Hindi yung maganda. Shipwreck and almost mass execution. Yung godliness, paano nakatulong? So si Apostle Paul, kita natin anong reaction niya sa anomaly, prayer, and cooperation with authority. And then understand the word. Anong result? Safety of their transport ship. Ito ba? Papaglakbay sila. Sa anxiety, anong ginawa ni Apostle Paul? Yung godly action, he give encouragement to the public. And then, ito po yung pagpapakita na he hear the word of God at pinangahawa, he hold fast. Meron siyang honest and good heart. At anong result? Encouragement to passengers. Emergency. Ano nangyari? Anong ginawa ni Apostle Paul? Patience. Bear fruit with patience. No? Luke 8:15. Anong result? Safety of all passengers. At ito ay fulfillment ng prophecy. So, napakahalaga po lang manatili tayo sa pananampalataya. This is our great struggle, sabi ni Martin Luther. This is our great struggle that we must keep and hold firmly to the Word of God.
For if it is taken from our hearts, we are lost. Tandaan po natin, kung aalisin ang salita ng Diyos sa pananampalataya natin, katulad na rin tayo ng iba. Maliligaw tayo ng landas. Kaya nga po, bilang mananampalataya, pagyamanin natin ang ating kalooban sa salita ng Panginoon. Sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, manahan tayo at lumakad ayon sa mensahe ng salita ng Panginoon. Nawa, manatili tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Indeed, as you have called us, tinawag mo kami upang mamuhay na makadiyos sa gitna ng mga ungodly. Alam po namin na may dahilan kung bakit kami narito. Alam namin na may dahilan bakit kami ay iniligtas mo. Nawa, Panginoon, mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban. Mamuhay kami na tumatawag sa iyong banal at buhay na pangalan. At tunay nga po na buong puso kami na nagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kaming lumakad, ipamuhay ang iyong mga salita. At ganun din, gamitin mo kami to encourage people who are anxious, people who are depressed, people who do not know kung saan sila dapat pumunta. Gamitin niyo kami, Panginoon, sa mga taong ito. Dahil alam namin, yung mga panalangin namin hindi nababaliwala. At yung mga salita mo na ibinabahagi namin, ito ay palaging totoo, mapanghahawakan. Dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat! Kami ay mga Kristiyano, sumasampalataya sa buhay at aktibong Diyos. At siyang naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Ito ang panalangin namin sa ngalan ng Panginoon Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Sa pagtatapos po natin ngayong ating pagsamba, tayo po ay magtatapos sa isang benediction. So, muli, tayo po ay lumapit sa Panginoon, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya na may likha ng langit, ng lupa, at sa lahat ng narito. Sa ating Diyos na nagplano ng paraan ng pagliligtas sa mga makasalanan. Sa Kanya ang papuri, sa Kanya ang pasasalamat, sa Kanya ang kaluwalhatian at karangalan magpakailanman. At nawa mula sa Kanya ang bawat isa na naging bahagi ng panambahang ito. Nawa ang biyaya ng Panginoon at pagpapala ay inyong makamtan. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may His grace abounds in your life. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. O bago po kayo mag-hiwa-hiwalay, tandaan niyo po, meron po tayong wrap session upang lubos tayong mas makinabang sa ating pinag-aaralan ngayon. Magkaroon po tayo ng pag-uusap-usap yung sa mga kasama niyo ngayon. No, ano po ang na-realize nyo, realization yun po sa mensahe, ano po yung tumatak sa puso at isip nyo sa mga pagkakataon nito. And then, dun po sa naaalala nyo, paano kayo kinakausap ng Panginoon, ano yung application, paano ito may papamuhay, yun po yung A. And then, sa application na yan, bigyan din ho natin ng pagkakataon na ibahagi sa bawat isa. And then, yung pong pagpupulong nyo, magtapos kayo sa panalanginan sa isa't isa. Yung bang selyuhan nyo ng panalangin, yung mga pinag-usapan nyo. Yun po yung P. Realization, application,
and prayer. Nawa, samahan po kayo patuloy ng Panginoon sa inyong mga gagawin. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.